Yes, this is the Powerful Comics Man, Gerald Dorado with Chris Bacola Podcast. Yes! So, Sound Podcast has returned. Muling nagbabalik. And it's, anong araw ngayon, Chris Bacola? Today is Sunday. Sunday, oo nga pala. Pero pag Sunday, nirelease pa to, hapon ng 3 p.m, no? Sometime baka, sana bukas. Kasi may una tayong dapat bisita ngayon na naudlot, di ba? Oo, So, hindi natin hawak ang buhay nila, Chris Bacola. So, Tama. may mga pangyayari minsan na hindi talaga mapipigilan. And yung natutunan ko in life, habang tumatanda ka, matuto kang mag-let go. Tama. Mag-let go at huwag kang mag-expect masyado sa kapwa mo. Oo. Kasi minsan madidisappoint ka lang talaga eh. At saka pag learn to accept na sometimes things don't go The way you plan it. go the way you plan it. And also, yung kumbaga pag nangyari yun, huwag ka na magtampo. Tama. Kasi wala namang nangyayari. Di ba? Wala. Kasi kumbaga parang many people parang feel slighted na parang take it personally na hindi mo ako pinuntahan. Hindi ka professional, diba? Ganun. O kaya offended sila kasi they think you think highly of yourself na parang sino ka ba para isnabin na kung hayop ka, diba? Maraming ganyan sa mundo, bro. Pero you're just a man or a woman, di ba? Kasi for the longest time, naging biktima ako ng mga ganyan, bro Yung sa mga dating app, di ba? And hindi lang sa dating app, yung mga naging dates ko in the past. Minsan, mag-set kami ng date. Tapos pupunta ako doon one hour early sa pinag-usapan naming meet-up place. And then all of a sudden, hindi ako sisiputin, bro. If-flake. Syempre ako, 1 hour before, nagbihis ako, nag-travel ako. Syempre nakakainis, di ba? Nakakainis talaga yun. Pero, kailangan ko lang din mag-let go at mag-plan ng iba pang plano. Kasi kung yun lang ang plano mo for that day, wala ka na magagalit ka talaga, maghihimoto ka sa galit dun sa dapat naka-date. Well, kumbaga, okay, meron naman talaga kasing mga tao na na don't value you as much, 'di ba? May mga ganyan ka na parang yung mga hindi mo masyadong tropa na, 'di ba? O kaya kahit chick na parang hindi ka naman masyadong type, 'di ba? Na parang di hayaan mo mag-lunch, hindi ka i-entertain, 'di ba? Ganyan. Yung iba kasi parang na offended sila na parang personal 'yun. Bakit wala? Kumbaga parang personal attack 'yun at parang condemnation sa kanya na kumbaga judgment na wala kang kwenta dahil you're not deserving of my time. Tama. 'Di ba? Bablock kita, ganyan. Kumbaga pwede mong isipin 'yun. Option naman talaga 'yun, 'di ba? Na isipin mo 'yun. Pero option mo din parang okay, so naisipin mo na so kahit totoo 'yun. Let's say totoo, mayabang talaga yung tao na 'yun, 'di ba? Na parang hindi ka talaga niya parang siguro nababaduyan siya sa iyo or hindi kanya feeling niya mas cool siya sa iyo, 'di ba? Na parang wala ka sa level niya, 'di ba? May mga ganun may mga pilingerong tao Anyway, meron tayong paksa ngayong araw na ito, Chris. Okay. Meron kasi akong napanood na isang video sa YouTube. Tapos sakto ang ating butihing porn star. Ito ba yung favorite natin dalawa? Hindi ko favorite ito Ako favorite. Hindi sa nothing against her, pero hindi mo siya favorite. No bakit? Ikaw favorite mo? Sino ba ito ba yung local o international? Hindi. Siyempre, ito muna. Okay, Umpisa natin dito, di ba? Ay! Yan. Kilala ko yan. Kilala mo ba yan? Yung si AJ Raval, kilala ko yan. Hindi yan ang pag-uusapan natin ngayon. Sino dyan? Ito yung mga Viva Hot Babes. Viva Hot Babes, Viva Max. Viva Max Babies. Sino yan? Ito si Maring Salome. Napag-usapan na natin dati. Anong ginagawa niya sa Viva Max? Actually, teka, ba't ba dyan tayo napadpad? Kinuha ba siya ng Viva Max? I think meron na siyang meron ng mga pelikula na yan. Nandun si Salome. Ayan ba yung ano masasabi mo sa larawang ito, Chris Bacola? Merong mamaya bago tayo pumunta. Merong hindi belong sa grupo.
Bakit naman? Merong parang isiningit lang dyan. Bakit naman? Hindi nararapat? Ako, tingnan nyo kung nanonood kayo ng Sawsawan Podcast, i-comment nyo kung sino ang does not belong. Makikita mo sa mga shape ng mukha diba? Yung mga hulman ng mata, ng mukha. Merong isa dyan na parang kaya mong i-drawing lang. Huwag ka na sobrang bland ng kanyang mukha, kailangan niya mag-abubot. Hindi naman. May kagandahan naman si Salome. Meron. Yun nga lang, medyo, kung ile-level mo dito sa makina AJ Rabal, medyo siya. Medyo wala siya sa level. Ito si Salome, maganda. Pero I mean, hindi siya at par doon sa artista level na beauty. Kumbaga siya, di ba yung mga porn stars, bro? Hindi mo siya mani-level sa yung mga porn stars sa US Kunwari si Mia Khalifa. Hindi. Hindi mo siya pwedeng example ka. Hindi mo siya pwedeng ihalin tulad kay Scarlett Johansson. Kasi parehas silang maganda, pero yung beauty ni Mia Khalifa pang porn. So si Salome, porn siya, 'di ba? Ang ginagawa naman nila AJ Raval sa kanang mga ibang kasamahan niya, hindi naman porn pelikula 'Di ba, movie. Pero alam ko may mga pelikula sa Viva Max na parang porn. Kinuha si hindi siya nag-porn doon, pero nagubad siya si Salome. So Viva Max Beauty na rin yung si ano bang tawag sa Viva Max Beauty o basta hindi ko alam, pero I mean nag-start kasi nakilala ko yung Salome sa Twitter Oo. Pinakilala siya ng aking ex kasi sobrang gusto lang niya yung aura ni Salome. So nung nakilala ko siya sa Twitter, nakita ko yung rise niya. Ito eventually naging mainstream siya. Ito tanong ko, kung meron kang kaopisina tapos kamukha, ayan, si Salome mismo, ganyan itsura. Parang magiging, di ba, pag, lalo na kapag bata ka, may magiging crush ka sa office Magiging crush mo ba sa office si Salome? Titirahin ko siya pero hindi ko siya magiging crush. Kumbaga pag may inuman, pwede ko siyang landiin. Ganon. Pero hindi ko ako magte-take ng effort para dinner tayo. Kumbaga, pero malamang kung medyo malaki-laki, let's say call center. Call center, malamang madami pang mas maganda sa kanya. Oo. No, ganoon. Unless na lang siguro kung maganda yung ugali niya. Oo. Yung magkakasundo kami sa mga kwento. Oo, pero still, sa taste ko, kasi like sa mga babae, di ba, meron din silang iniisip na standard kung ano yung mukha or asal ng kanina magiging future jowa. Oo. So same din sa akin. Meron akong standard kung ano yung babaeng gusto kong maging jowa. And magiging specific ako Tawagin niyo na akong ang tawag doon? Misogynistic o sexist? Hindi misogynistic. Mababaw. Ano may yung shallow kasi mababaw nga. Physical. Maybe superficial. Yeah, thank you, Je. Tawagin niyo akong superficial, pero ang standard ko sa mga babae is mahaba buhok, maputi, chinita, and slim. Chinita? Kailangan maganda yung chinita. Oo. Kagaya ni Sofia, parang ganun. Kasi ganun yung yung trend nung mga... Chinita ba yung si Sofia? Chinita. Nakalimutan mo na. Okay. Maputi, mahaba buhok, slim, chinita. So, yung tatlo na yan, pasok. Nakita mo? Yung mga mata nila? Tinan mo yung mata ni Salome. Chinita ba? Bilog na bilog, di ba? Parang durnowing na bilog na itlog. So, hindi siya pasok sa standard ko. So I mean, hindi siya maganda. Sa standard ko, like mga babae, mga standard din, hindi siya pasok. At alam ko, sasabihin nyo, tingin mo ba si Salome pasok sa standard? Wala naman akong pakialam doon. Basta ang pakialam ko lang yung standard ko. Wala rin siya pakialam na hindi siya pasok. Tama. Hindi siya pasok sa standard. Kumbaga same lang kami. Actually, nung sinabi mo yan, napag-isip-isip ko, kasi maganda naman si Salome. Hindi mo na sasabihin pangit si Salome. Hindi siya pangit. Pero dahil porn star siya kasi, di ba? Oo. Pero yung beauty niya, hindi pang porn star Hindi. Pang spoken word poetry. Anong ginagawa mo dyan? Naghubad? Kumbaga kumbaga she's like a sweet girl na tropa. Parang mga kakilala natin mga musikero to Di ba itsura niyan, di ba?
musikero, parang siyang artist eh. Well, actually, baka malamang mukhang artist naman talaga si Salome. Para siyang nagbabanda para sa akin kasi marami akong kilalang mga babae nagbabanda at ganyan yung spoken word. Ganyan yung mga itsura, may higaw sa ilong. Oo. Mukha siyang bull. Pero siguro yun nga, hindi siya sultry tingnan. Hindi. 'Di ba? She has to put a lot of effort para magmukhang sultry. Kailangan magdamit siya ng sexy, kailangan niya yung mga bondage, saka siya magmumukhang sultry. Bilang lalaki Pero ito si AJ Raval, walang ka-effort. Ang sultry tingnan eh. Yung diba? Yung tatlo na yan, tingnan niyo na lang. Ito hindi ko nga kilala sino. Pero alam mo na parang may something sa kanya na sultry, di ba? Oo, ito si nalimutan ko eh. Oo. Ang ibig namin sabihin, hindi sa yung kagandahan ni Salome ang namin. Yung kagandahan niya towards dun sa industry ang pinili niya. Oo. Kasi kunwari coach ako sa gym, may certain look na kailangan ng isang coach. May certain way of talking, may certain so parang tawagin yung stereotype, 'di ba? Pero totoo ganun naman. talaga eh. Well, kaya nga may word na stereotype kasi may mga stereotypes talaga. Para pa nakakita ka ng rapper. 'Di ba lahat ng rapper nakakita mo naka-cap, maluwag ang suot, naka-coat, naka-hoodie, 'di ba? Para nagwo-work sa call center, 'di ba? Ganun lahat ng mga itsura ng mga rapper, 'di ba? May mga lace, 'di ba? Tapos may hawak na vape. So wala kang makitang rapper na kamukha ni Marilyn Manson. Typical. Typical, wala. Typical. Yung mga new metal, may mga ganun na mukhang. Pero sa Pilipinas na rapper, wala kang makitang ganun. May kulay yung buhok. Lahat sila parang baggy jeans, baggy shirts, tapos naka-cap, 'di ba? Tapos mahilig sumigaw. So si Salome, nung nalinya siya sa mga Viva Babes na to, hindi tuloy nagtutugma yung itsura niya sa kanila. Kasi tingnan mo yung aura pa lang, mukha siyang manghuhula. May mga diamante siya, Jay. Alam mo yung mga sapphire necklace na yan. Di ba? Para siyang nagbebenta ng mga feng shui cards or tarot cards. Nagbabasa kami ng tarot cards, Salome. Anyway, hindi ba yung beauty niya, Jenny? Tigilan natin pag-analyze sa itsura ni Salome. Punta tayo dun sa niya, kung bakit siya nag-viral sige. recently. So, yun siya sabi namin. Kasi si Salome ay dahil sa post na ito, di ba? Ay, puta, ina favorite. Patrol. Bro, ito pasensya na sa mga di nakakaalam Pero hindi na to lingid sa kaalaman ng mga kalalakihan. Pag sinabing trike patrol, ang mga babae sa trike patrol mga exotic na mga babae. Nakakanood ka ba ng trike patrol? Oo, puro mga Pinayan na mga taga Cebu, taga Pampanga. Kumbaga, hindi magagandang mga Pinay. Yun ang trike patrol. At tawagin nyo man akong sexy so whatever. Kung nanonood ka ng porn, kagaya ko, ang trike patrol, pinapanood ko yan eh. Ilang beses na ako nagjakol sa mga trike patrol. Lahat sila morena beauty, mga taga Cebu. Mga foreigner mga type, foreigner. Diba? Tapos yung mga foreigner, wala silang pakialam kung sino fina-fuck nila, basta may ma-fuck lang sila. Minsan nga, sabi ko, tangina parang underage yata itong mga fina-fuck na mga hype na to. Diba? So, dapat titignan nga yan mga trike i-search nyo lang yung trike patrol. Pero itong lalaking, ito ba talaga, yan ba talaga yung si trike patrol? Hindi nga pinapakita yung trike patrol, diba? yung mukha niya Ang sinasabi lang niya lagi doon sa porno, oh baby, yes baby, oh good pussy baby. Pero parang bata pa si Salome dito. Baka luma na to. Hindi pa bata siya. Hindi, iba lang yung ayos ng buhok niya, bro Tas nawala yung nose ring. Tas masyado niyang pinapakita yung gilagid niya. Magilagid pala siya. Pero tingnan mo, cute naman ni Salome Yun nga lang, hindi siya mukhang sultry nga kasi. Saka the fact na trike patrol yung pinatulan mo. Totoo ba yan, nag-trike patrol siya? Yan ang, check mo nga, Pornhub, tingnan mo baka naka-out na. Wag dito. It tells you kung ano yung type of beauty na meron siya. Kasi yun yung meron sa trike patrol. Ako kung babae ka, tingnan nyo lang yung mga type of beauty na meron yung sa trike patrol. Kasi actually nga, naawa ko dun sa mga babae sa trike patrol kasi feeling ko mga binabayaran lang sila Para sila mga prostitutes, bro. Prostitutes naman, madalas so para most of them are prostitutes naman so para talaga. gumawa ka ng mga trike patrol videos, Salome, ano ba yung image na gusto mong... Kasi hindi pa ba sapat na... Bakit naging Russian yung Pornhub?
Ha? Naging Russian yung Pornhub. Baka ini-infiltrate na tayo ng mga Ruso. Russian din ba Pornhub mo? Hindi. Ba't parang naging Russian? Baka may pinindot ka lang na settings. Hindi, Salome Salvi. Tagal ko na hindi nabubuksan dito sa phone yun. Salome Salvi, Trike Patrol. Teka, tingnan natin kung ano sige, na, sige. out na ang ano. Salome Salvi, Trike Pornhub. Patrol. Ako ang sinasabi ko kasi bro, nag-start si Salome Salvi as an independent porn star sa Twitter. Actually, hindi pa nga siya porn star kasi naghuhubad lang siya eh. Ay, ito na! Ito ba yung bago ba to? Ano? Oo. Patingin? Trike Patrol. Patingin. Teka. So yan yun. Oh, pero yung pero na 1.1 million views na agad, oh. Madaming views, ah. Pero ang sinasabi ko lang kasi, bro, yung Trike Patrol, tingnan mo yung mga ibang videos ng Trike Patrol, tingnan mo yung mga klase ng babae. Alam ko naman nakita yan. mo? Nakita ko na yan. Diba? So yung brand ba, yung brand na sinalihan mo, parang, are you sure na yun yung gusto mong i-represent na brand? Kasi yung Trike Patrol, hindi siya magandang brand para sa mga Pilipinang kababaihan. Kasi parang makikita mo yung mga foreigners sa Trike Patrol. Ito, hindi ako hypocrite, nanonood ako ng Trike Patrol, pero kung babae ka... Puro ka reklamo eh. Ako nanonood ka naman pala. Kung babae ka, at papanoorin mo yung Trike Patrol, maaawa ka doon. Ako nag-empathize lang ako sa mga kababaihan na hindi pa nakakanood ng Trike Patrol. Kumbaga, they would be so disappointed at you kung malalaman nila na you're watching Trike Patrol. Kasi ang Trike Patrol medyo may pagka-exploitation yung dating sa mga babae. Teka. Parang luma na yun. Baka second time niya na dyan. Kasi yung parang latest upload niya, hindi naman Trike Patrol eh. Kasi bro, teka, tingnan natin yung page ng Trike Patrol. Yan, sa Trike Patrol. Baka dun sa Trike Patrol, yan o. Pero minsan sa Trike Patrol may mga paid videos na yan. So, minsan pag ganyan, baka hindi na free. Tingnan natin. Trike Patrol. Madami kasing Trike Patrol. May mga Trike Patrol na sa Thailand eh. Tuk-tuk Patrol. Yun yung tricycle version nila. Tuk-tuk. Wala yakakasa ko lang. Nautot pa ako. Umutot. Nautot ako kasi nakakautot itong Trike Patrol eh. Pero ang point ko lang bro, yung branding na pinili ni Salome na Trike Patrol. Teka, wala bang Wala bang account ang Trike Patrol sa Pornhub? Parang meron. Bakit ganun? Bakit wala? Search mo lang. Trike Patrol. Marami kasi nag-upload nun eh. Parang ginagrab nila yung video ng Trike Patrol and then sinishare doon sa channel nila sa Pornhub. Kaya siguro hindi mo ma-search. Teka. Gusto ko malaman kung lumabas na yung ni Salome. Ni Salome sa Trike Patrol. Trike Patrol. Pero bagay kung lumabas na, makikita na pinost na sigurado yan ni Nino? Ni Nico David, 'di ba? Depende bro, kasi porn yan eh. Pwede ka ma-censor pag pinost mo yan eh. Ang tagal namang mag-edit nitong Trike Patrol na mga hayop na to. Bakit? Feeling ko luma yung 1.1 million views na na video nila. Kasi may mga, ito bro si Salome, may mga videos na yan na self-made sa kwarto niya. Oo. Nakasama yung mga iba't ibang lalaki. Oo. Pero pati nga nung caption nito. Ito. Teka. Trike Patrol shoot done. So, pwedeng hindi pa tapos kasi 3 days ago. I-edit pa yan, tas ika-cut pa yung mga episode. Diba? Bakit 1 hour? Pinost niya ulit. Ibig sabihin, ayaw niyang ayaw niyang makalimutan. Oo. Diba? So, pwedeng hindi pa lumalabas kasi yung episode. Kaya hindi mo ma-search. Wala pa, hindi pa siguro. Oo, kaya diba yan, waiting po dito ma'am. No. So, taka lang, yung point ko kasi bro, about dun sa brand ng Trike Patrol, eto kasi yun eh. Magkaiba yung Viva Max na brand sa Trike Patrol. Tama? Oo naman. Kaya ko nililink to, pinipit i-link to kasi nga going back doon sa picture kanina nakasama ni Salome yung tatlong taga Viva Max. Kaya ko sinasabi na she doesn't belong doon sa roster na yon, sa lineup na yon. Kasi yung beauty niya hindi dapat kabilang doon sa Viva Max kasi nag-start siya sa Twitter going sa independent porn scene. Kahit na yung mukha siyang spoken word poetry artist, 'di ba? No. Ngayon,
dito sa post niya na Trike Patrol shoot done, pinapatunayan mo talaga na ito talaga yung industriya mo. Pornhub, Trike Patrol, Exotic Beauty. Hindi ka dapat naglalagi doon sa mainstream eh, kasi masyado kang brutal for it eh. Yung nga crossover ka eh. Yun nga yung sinasabi ko last time na ano eh, 'di ba? Na parang handa na ba yung Pilipinas na kasi itong si Salome kasi she's been kumbaga nagpapaka-mainstream siya eh. Yun diba? Nga. Nagpapaka-mainstream siya, nagpapa-interview siya sa TV, which is ini-interview naman siya, hindi naman niya kasalanan 'yun, 'di ba? Si Atom Araujo yun. Basta kung sino-sino minsan makikita mo 'yan sa mga Viva may mga podcast pa nga yan eh. Sa mga nag-guest siya sa mga podcast, 'di ba? Sana makapag-guest si Salome Salvi dito. Tapos yun ang isang tanong na bakit is it kumbaga parang manonormalize yung yung parang tingnan mo tanggap na ng society ang mga porn stars. Tama, dahil diba? mainstream Kasi, na siya. Si Salome Salvi nga nandiyan, no? Parang walang ano yan, hindi na tabu yan. 'Di ba? Which is yun ang isang tanong eh. Kasi may mga tabu talaga. May mga tabu na actually parang discussion yan to being tabu itself. Kasi may mga bagay kasi na tabu, sinasabi, dapat hindi tabu yan. 'Di ba? Pero, kung wala ng tabu, 'di ba? It's tabu for a reason eh. Tama. 'Di ba? It's tabu for a reason. Ibig sabihin, tatanggalin mo, if you, kumbaga parang tatanggalin mo sa category ng tabu ang isang bagay na let's say porn, 'di ba? Ibig sabihin, you would have to change the values of the people eh. Every people, diba? Everyone. Diba? Kumbaga change of values ng society yan para hindi maging tabu. Diba? And to a lot of people, although ang mga Pilipino kasi naturally maano tayo eh. Hindi naman tayo, yung isa ba, ang isang stereotype na sasabihin, judgmental ang mga Pilipino. So, hindi tayo judgmental. Sa tingin ko, ito mo si Salome Salvi nga, diba? Parang si Maria Osawa, niyakap natin ng buong buo, 'di ba? Tinanggap natin. Kaya nga. O 'di ba? Sino-sino pa yung mga Pinoy baiters na vlogger, 'di ba? Kumbaga we accept them for just being here. 'Di ba? Parang mahal ka namin dito kay. Gusto tumira ka dito. Talaga, you're one of us. Welcome to our culture. So, hindi tayo judgmental na tao. Kahit pa ano yan eh, kahit nga kahit hindi puti, kahit yung, di ba yung isa, yung sa Itbulaga, may black dun eh. Siya basta yung Afrikano. Nakakasama yan nila Haring Bangis eh, sa mga vlogs. Yun, di ba? Yung Nigerian something. Basta yung malaking tao na yun, di ba? So, paano tayo naging judgmental? Kung mga Koreano. Diba? Si Ryan Bang, diba? Si Sandara Park. Basta goods ka na parang, okay ka, 'di ba? Parang basta naaliw kami sa iyo, okay ka. Hindi si Cynthia Luster nga, 'di ba? 'di ba? And we that goes back from for decades. 'Di ba? Doon pa lang sa nung World War II, 'di ba? Tinanggap ng Pilipinas yung mga Jews. Yung mga Jews na mga i-execute sana yung mga tumakas galing sa Germany, tinanggap ng Pilipinas. Ayaw ng ibang bansa yun. Pero tinanggap natin. Tinanggap natin. A few thousands. Ano ba tawag sa ganun, bro, yung paggaling ka sa ibang bansa? Mga asylum seekers. Tapos meron pa isang tawag dyan eh. Nakalimutan ko lang mga tawag dito. Nakalimutan ko. Refugees. Yun. So, para sa akin kasi, so balik tayo kay Salome, yung pagiging porn star, kumbaga parang kahit alam nating porn star siya, hindi natin siya ikukundina na parang ipako sa krus yan, 'di ba? Pero yung pagiging tabu ng porn, alam pa rin natin na hindi mo papangarapin para sa anak mo 'yon, 'di ba? Na pag meron kang nakita na let's say may scandal ka, nakakilala mo, although hindi na ganun kalakas ang impact ngayon kasi parang
common thing na yan eh, na parang may scandal. Pero pag kakilala mo yung nagka-scandal, di ba? Parang, may scandal ka. Mahirap mahirap tanggalin, burahin sa isip utak mo yun eh, di ba? So, the way na ginagawa niya, dahil nga, nagka-crossover siya sa mainstream, parang gusto niyang sabihin sa mga tao na, kasi magkakaroon siya ng influence sa mainstream, di ba? Na okay lang yung ginagawa ko, yung trike patrol, yung sa kwarto ko na fina-fuck ko iba't ibang lalaki. Okay lang yun kasi sex worker ako, may karapatan ako. Oo. And tanggapin niyo ako kung sino ako. Pero tanggap ka na nga eh. At saka kailangan, tabo na yan. Kumbaga parang yung ginagawa ko, walang masama dito. Oo, hindi ako pumapatay. Hindi na tabo to. Oo. Diba? Parang, feeling niya kasi yung ginagawa, hindi nakaka-influence ng mga tao eh. And even siya, hindi pa ako nakakalood ng podcast niya, pero I'm sure 60% na baka may sinasabi siya na kagaya nung sinasabi nung sure 60%. Siyempre, para safe tayo, di ba? No. Yung sinasabi nung transformation na guy na sex work is work. Sinong transformation na guy? Yung yung jowa ni Awi. Yung cosplayer. Cosplayer, di ba? Na parang, pag sinabi mo yon, alam mo ba kung ano yung sinasabihan mo niyan, kung gaano ka fucked up ang sex work sa Pinas, sa third world country? Kung yung mga dinudukot, kinikidnap, tapos ini-enslave para makipag-sex sa mga foreigner o mga matatandang Chinese, di ba? Ito, perfect transition to dun sa video na napanood ko na sinasabi ko kanina. Di ba? It is dun sa isang podcast na pinapanood ko to paminsan-minsan eh. Na parang shocking yung shocking yung title niya. And teka, balik natin. So, yan pala yan, Jen. Ang title, ayan Why do porn stars are dropping like flies? Diba? Why do porn stars keep dying young? Pakinggan lang natin ng konti to. Pop Culture Crisis yung pangalan ng podcast. Yan tropa din na Timpul yan eh. Teka. Ask why. There are plenty of obvious answers, but first I just want to go through some examples. Most recently, it was announced only a few days ago that adult star Sophia Leone was found unresponsive in her room and pronounced dead at only 26 years old. And interestingly, this is now being investigated as a possible murder, according to her modeling agency. They tweeted, "To be clear, Sophia's death is being investigated as a robbery and a homicide. We're going to take time off social media because this is difficult, but we do appreciate seeing the stories from people who knew her. We all agree she was a sweetheart, kind, and gentle. We all love her." We got a $50 super chat here from No Diggity 24/7 says, "Hello, crisis actors. Super chat." That was just the most recently reported death. Before that, Emily Willis, another adult star, went into a coma last month after she had a heart attack that there are conflicting reports it may or may not have been induced by a drug overdose. And to this day, she is still unresponsive in the hospital. She's on a ventilator. And her family says that they're preparing for the worst. They're preparing for her not to wake up. And vegetative state na raw eh. So, Je, hearing that, give us your 2 cents. Give me your 2 cents about that. Yan yung sinasabi ko na yung people parang normalizing sex work. And kumbaga, kasi we understand na wag nating ikondena yung mga sex workers. Kumbaga tao pa rin yan. Tama. 'Di ba? Pero yung messaging kasi na sex work is work as if it is no different to going to regular work like a call center agent or personal trainer, personal trainer, banker, artist, diba? And any other kind of traditional work na hindi tabu it is the same, that it is on the same field na parang wala lang. Parang 9 to 5 lang? 9 to 5 job ko lang to. Diba? It is dangerous. And also, wag na natin panoorin nyo na lang yung kabuuan itong podcast. Pop Culture Crisis na to. Another thing, yung mga OnlyFans na, kasi ngayon, uso na yung
sa atin kasi hindi masyadong uso yung OnlyFans eh. Ang uso sa atin, Aluwa. Saka Is My Girl. Diba? Pero kahit na, hindi pa rin ganun ka, ka-popular yun, I think. May mga multi-millionaire na ba sa... May mga kilala ko, actually kilala ko personally, mga babae, OnlyFans, Is My Girl sa Kaaluwa. Pero gano'n na sila kayaman? Actually, magugulat ka bro. Mayaman yung family niya. Oh, pero yung kinikita niya, kumbaga, is she really parang milyones pa? Ay, hindi. I'm sure hindi. Diba? So, kasi dahil pa niyang racket eh. Oh, kasi ngayon, yung itong mga OnlyFans na to, yung mga top tier OnlyFans chicks na to, parang they're obscene numbers yung inaano nila, like parang mga 1 million a month, mga ganyan, 500, 500,000 a month, ganun ang mga kinikita nila from doing OnlyFans. And kumbaga parang if you are a young girl na tingin mo may itsura ka naman, baka wow. pwede. Baka diba? pwede mag-million. At saka parang easy money ang tingin mo doon. Pero alam mo bro, may study eh. Yung sinasabi mong 1 million na kinikita, hindi siya ganun ka, parang select few lang eh. Yung friend ko na yon na babae, nag-artista pa yan sa ABS-CBN, kaya yung mga fans niya doon sa acting stint niya, nag-carry over lang doon sa Aluwa niya, sa Is My Girl page niya. Pero had she been an unknown person, hindi siya magkakaroon ng ganong klaseng following sa kanyang Aluwa page. Kasi lahat ng mga sumisikat dyan sa mga OnlyFans na yan, may mga following na before na, kunwari, Rica Parelejos, child star, ngayon nag-bold. Alam mo yun, parang gusto mo siya makitang gusto ko makita yung hubog na Rica Parelejo. Ngayon, kung bata ang babae, hindi mo i-expect na yung kinikita ng OnlyFans girl na yun, makukuha mo. Ang pinaka-worst nun, naghubad ka na eh. Welcome back to the comment section. I'm Brett Cooper. Nasa online na yung hubad mong larawan eh. Hindi mo na mababalik yan. Tapos marami pong kukuha niyan eh. Tapos paano pag hindi ka kumita? Lifelong nakahihiyan sa sarili mo. Kasi yung wala kang pakialam eh. Yung sasabihin sa'yo ng mga tao, magiging boyfriend mo, mga magulang mo, tsuhin mo, di ba? Yun yung kailangan mong i-deal every day. So, paano mo i-deal yun? Ganon ka ba ka-strong mentally? Yes, and yun nga yung sinasabi ko na it's bukod doon na hindi lahat ng mga OnlyFans or kahit sa TikTok na lang, 'di ba? Na parang hindi lahat doon nagsasucceed. Konti lang yung nandun. Tama. That are really making bank. And ito, yung katulad ng sinabi dun sa video, si Emily Willis, 'di ba? One of the most popular porn stars right now. Tapos she is 26 years old, 'di ba? 26 or 25? Comatose. Ganun. Tapos na-coma. Tapos yung isa sinabi niya na namatay dahil suspected murder. Pinatay. Kasi parang madaming a lot of things could go wrong if you get into this kind of world. Na kumbaga yung psychological at saka mental health mo pa lang 'di ba? Isipin mo, alam mo kung ano yung sinasabi sa iyo ng mga tao, 'di ba? And yung mga partners, kumbaga hindi ka makapag-date ng tama, 'di ba? Meron kang jowa tapos hindi ka maipagmalaki. Saka yun lang bro yung makipag-sex ka sa iba't ibang lalaki na hindi mo mahal. Oo. Hindi mo mahal paano kung ikaw nga as a woman, may courtship pa nga nangyayari para maging kayo nung lalaki. Tapos ito, makikipag-sex ka lang na okay lang kasi binayaran mo lang ako eh. Hindi mo na kailangan i-win yung heart ko or bulahin ako or i-dine out ako sa labas. Bigyan mo lang ako ng pera, mag-fuck tayo on video. Tapos iba-ibang edits pasok sa pekpek mo. Tapos parang feeling mo wala lang yun. Oo. It will take a toll on you eventually. Well, kasi ang dyan is feminism nowadays is telling women that being promiscuous is actually empowering. If you magpakantot ka ng kung kanin-kanino dyan, it is actually empowering for a woman. Diba? Which is one of the That's most fucked up thing to say. Only an idiot would
kumbaga parang tuwang-tuwa yung mga manyakis sa mga ganyan. Sa mga ganyang thinking. Yes, talaga? di-sex tayo lagi. Diba parang empowering ba sa'yo to? Tamo lang kita sa mukha. Diba? Parang sabihin niya yan sa mga talagang sex worker, yung mga prostitutes. Kung yung mga prostitutes nga, they try so hard to hide their identity kung what they really do dun sa place of work nila, place of business, which is yung whorehouse. Kasi pag nalaman ng family nila yun or ng jowa nila yun, kasi karamihan sa mga nag-work sa ganong klaseng lugar, may mga jowa yan na hindi alam na yun yung work nila. Significantly, hindi man siguro karamihan, pero madami. Diba? Madami mga babae nag-work sa whorehouse na may mga jowa at yung mga jowa nila unknowingly hindi alam na sex worker sila, na iba't ibang lalaking bumabayo sa kanila. At ito pa, yung isang doon sa mga pokpok kasi meron ding may mga top 1% din diyan diba? Na malakas kumita. Pero meron ding mga hindi makakota. Diba? Na parang kinakaawaan sila ng mga kasamahan nila. Ay, kawawa, kunin mo naman. Kunin mo si number 42. Ayan. Diba? Pero yung mga top earners, grabe. Kasi meron nga akong kilala, Pucha, meron na siyang tracking business ngayon. Isipin mo yun, ha? Di ba? May tracking business. Pokpok siya. Oo. Tapos may tracking business. Nakapagpagawa siya ng bahay, meron siyang sasakyan, tapos nagpalit siya ng bagong sasakyan. Tapos, kasi finalo ko siya sa napapalo ko siya sa IG Nakuha mo ba sa siya? IG, hindi. Nakuha mo siya? Hindi. Nakita ko. Sabi niya lang sa kanyang TikTok na siya ay ganun. Diba? Tapos, tawag dito, yun nga, yung nakita ko meron siyang pinost. Pucha, meron siyang truck. Meron siyang truck. Tapos parang blessing nung truck niya. So meron siyang tracking business. Yung kilala kong pokpok nakabili ng lupa sa kanyang province. Tapos may mga kambing, may baboyan na siya. Sino mo nag-i-invest siya? Kasi alam niya, hindi habang buhay yung ganong profesyon. At saka ang ginawa niya, yung yung chick na to, nag-invest siya sa itsura niya. Nagpa-rhinoplasty. Diba? Nagpaganda talaga siya. Kasi yun ang niya Yun ang bentahe niya Nagpalagay siya ng yoga. Mismo. Diba? Parang ginawa ni Kim Chiu sa ilong niya, diba? Tignan mo yung sa Kim Chiu. Lumang Kim Chiu sa bagong Kim Chiu. Anong pinagkaiba? Yung lumang Kim Chiu dun sa video ng Itchy Worms, pangu pa siya dun Ngayon yung bagong Kim Chiu, matangos ang ilong. Bakit? What happened, Kim Chiu? What happened? Anyway, itong chick na to, kumbaga nag-invest siya. Matalino siya, 'di ba? Kasi ang mo nga naman is yung katawan mo, yun ang produkto mo Tama. So pinaganda niya, pinasexy niya yung katawan niya. Unlike dun sa iba na parang flat-chested ka na parang wala, kepyas lang talaga yung puhunan niya talaga. Unless hindi, totoo yan kahit na flat-chested ang isang pokpok, nag-i-invest yan sa katawan niya, nag-lotion yan. Ganyan. Nagpapa-facial, kung ano-anong ginagawa. Para, syempre, gusto mo mabango. Ang tingin kasi ng mga ibang babaeng wala sa prostitution industry, parang yung mga pokpok, ang dudumi. Pero sila yung mga pinakamababangong mga babaeng mga na-meet ko. Kasi, paano manghuhumaling sa yung isang lalaking may asawa kung hindi ka mabango? At serbisyong totoo. At saka kung may panghi. Diba? May panghi. Siyempre, egis ka na. Yung ibang mga pokpok, talagang walang panghi. Diba? Hindi mo maamoy. Walang panghi. Ang linis talaga. Parang parang gusto ko talaga pumunta sa whorehouse mamaya. Anyway, diba, it's, pero, ang punto, it's, yung mental and physical, at saka yung societal impact nitong sex work is very dangerous. Kumbaga, very risky. Kumbaga, kasi let's say nasa putahan ka, siyempre may mga bugaw ka, meron kang pwede kang magkaroon ng customer na gago, 'di ba? Patayin ka bigla. Diba, you are at the mercy of pupunta yung iba kasi on call Pupunta ka sa isang lugar, pupunta ka sa isang stag party. 'Di ba? Napakalaking risk noon. And some yung kinukuha ko na prostitute, meron siya naging customer. Kasi nag-come na siya kagad yung lalaki. So sabi nung babae, tapos na tayo sir. Sabi nung lalaki sa kanya, anong tapos?
Hindi pa tayo tapos, pokpok ka, di ba? Dapat magpakantot ka. Di ba? Isipin mo para kausapin ka ng ganun. Na parang, servisyoan mo ako, di ba? Bayad kita eh. Alam mo ginawa niya? Yung pera, binato niya doon sa harapan ng lalaki. Para lumayas ka. Pero bilang babae, ang sakit nun, no? Kasi kahit na yun yung work mo, sabi ko nga sa mga ibang friends ko na hindi familiar sa ganong klaseng industry, kung yung prostitute nga masakit sa kanyang tawaging prostitute sila or puta sila, 'di ba? How much more yung normal na babae. Kaya mahirap bitawan yung salitang puta sa babae. Regardless kung pokpok siya o hindi. Kasi may nagagawa mentally yun eh. And yung ego niya natatapakan. So, isipin mo yung babae niya na inaalaw niya gawin sa kanya ng mga lalaki yon kasi sa pera. Walang anumang halaga ng pera ang makaka-save nung mental niya. Yung kasi sooner or later you will break eh. Sooner or later you will break. Ibang klase rin tapang nung yung kumbaga yung tapang ng bituka ng ma-form mo pag napasok ka sa industriya na yan. Dude, totoo. Isipin mo na lang, pupunta ka mag-isa sa isang bahay ng isang kumag na sino man dyan, na alam mong manyakis, diba? Alam mo kung anong gagawin sa'yo, alam mo gagawin sa'yo. Pupuntahan mo sa isang condo somewhere or tas bahay. Tapos papasukin ka niya sa pekpek mo. Yun na palang pagpunta eh. Pagpunta lang, diba? Anong naghihintay sa'yo doon? Diba? Ang tapang mo nun. Diba? Parang service call yun na parang kahit ako hindi di ba nakwento ko yung nung nakamit ko dati sa Malate na na parang basta meron siyang posting naghahanap daw siya ng artist, pinuntahan ko siya, tapos tara, punta tayo dun sa office ko. Pagpunta dun sa Malate, isang building dun, bahay pala yung niya. Naalala ko yung kwento na yun. Natakot ako eh. Oo. Kasi malay mo may kasama, may nagtatago pala dun. Sa cabinet, di ba? Okay, may kasama siya dun. Tapos ginulpi ako, napuwetan ako bigla. Diba? Hindi mo alam, di ba? Oo, wala akong magagawa. Laki niya eh. Di ba? Tama. Kaya nga ako, bro, paranoid ako. Isipin mo kung babae ka pa. Oo. Diba? Very paranoid ako dyan. Ito yung sinasabi namin ni Jen na wrong messaging pag sa ginagawa ni Salome na ginagawa niyang mainstream na ninonormalize niya yung sex work na ginagawa niya. Kasi hindi naman lahat ng babae nasa perfect conditions na meron si Salome sa kanyang sex work. Like, actually, hindi mo nga pwedeng sabihin na perfect yun eh. Kasi yung kahit kay Salome mismo, di ba? Maybe for now, she thinks it is. Pero sooner or later, di ba? I hope, ito na lang, hopefully, kasi may mga porn stars naman na katulad ni Maria Ozawa, mukhang she got through it, na parang mukhang okay naman. Although, I would bet Maria Ozawa, yung damage nun sa kanya would still be permanent, di ba? Baka may mga kwento yan from high-ranking persons na hindi niya pwedeng i-disclose kundi pakapatayin siya nun. O kaya, iba lang talaga yung kultura sa kanila. Sa Japan. Di ba? So, mas accepted sa kanila. I don't know. Pero, it's dito sa Pilipinas, alam ng lahat na porn star si Maria Ozawa. 'Di ba? Although mahal natin siya, 'di ba? In-embrace natin siya. So tignan mo si Mia Khalifa, 'di ba? Si Mia Khalifa, meron pang isang porn star na si Riley Reid na ngayon nagpo-porn pa rin siya pero siya hindi okay sa lahat ng relationships niya sira. Tama. Yung boyfriend niya ayaw siyang halikan dati hanggang sa wala na siyang boyfriend ngayon. Wala nang gustong makapag-date sa kanya. Gusto lang siyang kantatin, ganun. So malamang parang tinanggap niya na lang yun ngayon. Oo. Nandun siya sa stage na parang ganito na yung buhay ko. Siguro bro, kilala mo si Marilyn Monroe? Syempre. 'Di ba si Marilyn Monroe for a time sobrang sikat siya nung 60s? Tapos allegedly or ang patunayan na parang fina-fuck siya ng presidente ng USA, si Reagan. Napanood ba yung Marilyn Monroe sa Netflix, yung pelikula? Hindi pa. Sobrang sikat siya na artista and at the same time, side chick siya ng mga presidente, mga politiko. And para gawin niya yon every night na makipagsipin sa Hi Mr. President. Nag-shoot siya ng heroin sa kanyang katawan para maka-cope lang dun sa kahihiyan siguro o sa stress na kasi kahit sabihin mo presidente yon,
hindi mo naman mahal yun eh. Tapos pinapass niya yung kanyang patotoy sa JJ mo, gabi-gabi. Merong nag-viral sa Twitter recently na na parang meme siya na babae siya, nakabra lang siya. Tapos basically madaming nakarelate dito. Mas maganda kung subukan kong hanapin. Ito. Okay din tong si Brett Cooper. Si Brett Cooper. Parang narinig ko na yan si Brett Cooper. Ang cute na si Brett Cooper. Siya? Isa siya sa mga conservative na siya eh. Ito, masamang balita sa mga woke to eh. Kasi ang ganda niya eh. Cute siya na very adorable. Tapos, ang talino niya. Tapos she is very based. Diba? So, hindi siya woke. Sige, diba? Anong take ni Cooper dyan? Ito yata yun eh. Shows that the man is insecure. Teka. Meron kasing meme na... Ang dami niyang subscribers. Naka 4 million subscribers siya. Oo, sa pa lang yan. Sa YouTube pa lang yan. So, yung meme na to, Je, may pinapakitang babae naka-bra sa Twitter. Basically, ang niya is yung babae, ang kwento dun sa meme is yung babae na yun na nakabra, nag-text siya dun sa kanyang makikipag-hook up siya. Tapos, nag-message na yung lalaki sa kanya that he's on his way dun sa place niya. Yes. And she knows na magsesex sila dun. Na hindi naman niya boyfriend yun. Oo. Na parang merong dread. Na parang, kumbaga yung dread na puta, magpapakantot ako sa hindi ko jowa. Di ba? Pero, ganun yung, kumbaga parang, pero gusto niya yun eh. Oh, gusto niya. Gusto niya, pero merong dread pa rin. Kumbaga parang, kahit gusto niya, parang alam niya pa rin na baka may mangyari masama. Deep in her soul, alam niya na lugi siya doon. Gets mo yung gets. Diba na parang pero ginagawa niya pa rin kasi lalo na sa US, ang nila is parang kumbaga parang normal to eh. 'Di ba? Na parang parang empowering to eh. Kumbaga I'm reclaiming my sexuality. Kumbaga parang ganyan na parang pero alam niya na yung lalaki na yun is just there to fuck her. Tama. Tapos ang matindi doon, gumawa siya ng isang meme noon. Ang daming nakarelate na mga babae na parang oh my god, hindi lang pala ako ang nakakaramdam nito. Pati ikaw din. Oo. Pero taka lang bro sige. Medyo nagigets ko yung ganyan. Kasi yun na podcast ko before, si Paula Balbuena. Check nyo sa Chris Bacala Comedy Podcast on YouTube. Meron siyang fuck buddy. Mga fubu. Nakikipag-fubu siya. Tapos sa akin, bilang lalaki, alright, ladies and gentlemen, where do we sa start? Sa point of view ko, sa perspective ko, fubu. So, no strings attached. Tapos nung pina-explain ko sa kanya kung ano yung fubu para sa kanya, yung fubu sa kanya, parang in a relationship, bro. So, sabi ko sa kanya, kung yung fubu mo nakipag-fuck sa iba, kayo pa rin ba? Sabi niya, hindi. Sabi ko, fubu lang kayo eh. Sabi, hindi. Fubu ko siya, dapat solid lang siya sa akin. Ako lang yung pina-fuck niya. Pero, hindi ko siya, sabi ko, di parang boyfriend din yun. Ano pinagkaiba nun sa boyfriend? Hindi lang kayo, hindi kayo nagmamahalan, hindi kayo nag-I love you. Sabi niya, oo. Pero, kailangan pa niya magpaalam. Well, sabi niya, technically, hindi naman sobrang paalam. Basta, wala siyang ibang ipa-fuck. At kung meron man siyang ibang ipa-fuck, hindi na kayo mag-fuck. Di sabi ko, di pwede pala kayo magka-inlaban yan. Kasi sabi ko sa kanya, pag yung sex, na ulit at na ulit, either isa sa inyo mai-inlove o manghuhumaling. So sa case mo, with your fubu, ang na-inlove, siya, yung lalaki. Yun yung humahabol sa kanya eh. Pero siya, sinasabi niya sa lalaki, hindi, fubu lang tayo eh. Pero huwag ka magjojowa ng iba. Hassle naman. Yun yung ano niya. Diba? Yun yung prerogative niya doon sa fubu. Diba? Parang kung ikaw lalaki, parang unfair, tas ikaw, hindi ko alam kung may pinafuck ka bang iba. Oo. So, tas hindi pa to relasyon? Di ba? Well, kumbaga, kasi parang, siguro,
going back to the meme na sinasabi ko, parang yung dread nga kasi na parang mas mababawasan yung dread na yon kung alam mong kung na parang exclusive kayo na fuck buddies. 'Di ba? So, pero ang surprising kasi doon is madaming mga babae ang nag-agree na parang they didn't even know that they were feeling that until somebody articulated it na parang pag tuwing gagawin ko to na pupunta kasi every time she gets the text na papunta na ako diyan, kakantutin na kita. 'Di ba? Tapos wala siyang panghahawakan dun sa lalaki, 'di ba? Basta come and go. Oo, 'di ba? Parang ano yun, ang pakiramdam mo malamang sa sarili mo, para ka talagang karni 'di ba? Mismo. Karning-karni ka talaga dun. Meron akong similar story, bro, na nakwento sa akin ng isang prostitute friend ko. So, meron siyang regular na customer na lagi siyang pinupuntahan. To the point na nagugustuhan na niya tong customer na to. Kasi guwapings naman daw, mabait. Ikaw ba yan, Chris Bacon? Hindi ako. Actually, malapit sa akin itong babaeng ito eh. So anyway, ayoko ng pangalanan kung sino. Kwento niya sa akin, yung sobrang guest na gusto niya, nagpakasal na. Kaya nahinto yung pagdadalaw doon sa kanya. Tapos, the day after nung kasal niya, alam mo saan pupunta yung lalaki? Sa prostitute. Pinuntahan siya. Para i-fuck siya. Isipin mo yung fuck kung gano'n ka-fucked up yun, di ba? Tapos, sabi ng prostitute, kakasal mo lang kasi yung lalaki very open. Usually, mga lalaki very open sa prostitute yan. Kasi parang, yun yung parang therapy. Parang therapy session. So, sabi niya, kakasal mo lang, bakit nandito ka? Dapat nandun ka sa asawa mo. Tapos sabi ng lalaki, hindi, na-miss kasi kita eh. Alam mo naman, love kita. Tapos, alam mo, sabi ng prostitute, hindi tayo magse-sex. Kasi unfair yun sa asawa mo. Saka hindi mo ako love. Kung gusto mo lang to, parang karne lang to. Diba? So, kung yung prostitute nga, meron siyang parang presence of mind para ma-analyze yun. Kasi ganun mga lalaki minsan eh. Parang piece of meat talaga legit. Diba? And siguro may feelings yung lalaki dun sa prostitute. Bakit hindi siya yung pinakasalan niya? And kung talagang, I mean, wala na tayo dun sa asawa niya, pero sa psychology lang ng lalaki na kailangan ko mag-fuck. Diba? And bilang babae, kung yung prostitute nga, hindi niya gustong mailagay niya yung sarili niya sa posisyon. Di ba? Tinanggihan niya yung fact. Di ba tinanggihan niya yung fact di ba customer niya yun eh? Kung dapat nga, ifa-fuck niya yun eh. Regardless kung may asawa siya o wala, di ba? Pero tinanggihan niya yung fact kasi sinabi niya, unfair doon sa asawa mo na bagong kasal. Di ba? Kakasal mo lang kahapon na nandito ka. Hassle yun. Diba? So, meron siyang presence of mind na sabihin sa guy na huwag tayo mag-fuck, ginagamit mo lang ako kahit na sabihin mong bayaran ako babae, meron akong dignidad sa kapwa kong babae na hindi mo dapat ginagawa yan. Parang bro code nila. Parang bro code din. Kasi otherwise, kukonsintihin mo lang yung kamalian eh. Diba? Oo. So, doon mo masasabi na hindi lahat ng prostitute masama. Ito yung isang video ni Brett Cooper tungkol dun sa porn regret. Ito yung kay Riley Reid na na nakita ko. Tapos ito gusto ko magkomento ko dito. Redeemable ba yung mga sex worker? Redeemable ba? Sige. Welcome back to the comment section. I'm Brett Cooper. Over the weekend, I was catching up on some content and I watched Michael Knowles' debate with Pearl, aka Just Pearly Things, on Twitter. And I thought it was really, really interesting. And there was a lot that they actually agreed on, but they have vastly different attitudes about approaching and addressing those issues that they basically both agree are fact. And I'd say that Michael's is a lot more hopeful. It encourages people to do what is morally good and right, especially in his around them in their favor. Different strokes for different folks. I know that people love Michael. I know that a lot of people like Pearl. I'm sure that I have people from both. Natin yung yung story. I sort of agree with them both. I think there's nuance here. Ay, teka. Hindi yan. Ito.
And she came out and she said that she was leaving it all behind. She had found God. She had God saving or not deserving of love and a future and marriage. No. I don't believe that. And there are actually 2 examples of this happening right now on Twitter, which I think is really interesting. It's kind of cosmic and it makes for a really good discussion. So the first one was an OnlyFans girl that was on the Whatever podcast relatively recently, and she came out and she said that she was leaving it all behind. She had found God, she had gotten baptized, and it had just been completely changed. This was the first thing that she posted. Just watch. Wait, your biggest fantasy is not even cheating. My biggest. It's like one of my no? And she captioned it, "No matter what you've done, said or believed, Jesus saves, Jesus loves, Jesus forgives." And then she wrote, "This is my testimony," under the video. And that girl's name is Nala. And she went viral on the Whatever podcast, as you guys saw briefly at the beginning of that clip, for saying that cheating was one of her biggest fantasies. She was completely open about her career and her job, was happy about it. She was like, "I'm happy, I love what I do." Classic. We've all seen those clips. We know those types of girls. And yun. So, tingin mo, legit. Let's say, ano siya, kasi alam kong meron kang mga personal na alam ko eksperyensya sa mga ganyan. Medyo agree ako kay Cooper. Si Cooper ba pangalan si Brett, sabi niya, kasi kanina overhear ko siya na sabi niya, people can change, ganyan, blah, 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 blah. So, ako, gets ko yan. Totoo naman yan eh. Pero just like any other addiction, kasi ito kung nasa sex work ka, it's either sobrang libog mo, hindi ako naniniwalang pera yan Kasi ang daming pwede maging work para kumita ka naman namin pera. At tinanong ko na rin yung prostitute kung bakit sila nandito Sobrang libog and ayaw nila ng 9 to 5 na work. Yung uubusin yung oras mo na nakatambay ka lang sa opisina o kung saan mang place of business. So, yun lang yung dalawang reasons. Ayaw ng babae, sobrang tagal yung trabaho, mamamasay, pagpunta sa trabaho, yung daily routine, pagpasok ng trabaho. And number 2, ayaw nila, number 2, yung sobrang libog nila. Okay. So, sa case netong si Redhead Girl, pwede talaga siya magbago. If she chooses to. Yun nga lang, minsan kasi 2 years in, 3 years in, kunwari, dati kang heavy smoker, minsan may mga trigger Alam mo yun, bro? Minsan kung dati kang addict, minsan may trigger Parang, oy, bro, subukan mo tong shabu. Ito, I was a pastor's kid pa pala. Okay. So regardless kung ano sabihin niya, kasi nag-venture siya into sex work, di ba? Kumbaga, naging open siya sa pagiging sex worker niya. Pero hindi nga siya legit na sex worker, nasa OnlyFans lang siya, di ba? Ewan ko kung anong ginagawa niya, baka nag-porn siya dun. Pero hindi siya yung prostitute na alam natin. Pero hindi siya ganoon. Hindi siya ganoon. Ang problema sa mga ganito kasing mga sex worker, yung mga batang babae na involved talaga sa seryosong sex work Yun yung problema dun na i-accept. Kunwari, batang babae sa Malabon na biglang inofferan sa Air Force One, feeling nila yung ginagawa nila, parang ginagawa nila itong babaeng ito Diba? Parang yun ang iisipin nila. Parang, okay lang itong ginagawa ko sa Air Force One na nagpapakangkang kahit sino kasi ganito rin yung ginagawa ni Salome Salvi. Yun nga yung Yun yung fucked up doon, diba? Actually, pero magkaiba yun bukod doon, it's the changing of the culture yung tabu binubura. 'Di ba? Binubura mo na hindi na tabu ang sex work ngayon. Hindi na tabu ang having multiple partners para sa mga babae. Kahit nga sa lalaki, actually tabu pa rin naman yun 'di ba? Although mas may mga astig pero may macho things sa lalaki kasi. Pero you can only do it for how long, 'di ba? Most of the time, kumbaga may mga limitasyon din. Although mas matindi talaga ang judgment pagdating sa babae. Feeling ko kasi pwede ito mag-fly sa US Yung mga ganyan. Kasi ang lawak ng US 'di ba? United States of America. Sa Pilipinas, yung kultura natin, yung kulturang kinagisnan natin, although accepting tayo at hindi na judgmental, deep down inside, sa conservative selves natin, never siya ma-accept sa household. Nga. Ngayon, yun ang sinasabi ko, by having people like Salome Salvi, I have nothing against you, Salome.
pero siya kasi yung gumagawa eh, 'di ba? So nagkataon na ikaw lang talaga yung gumagawa. So dahil dun sa mga ginagawa na ganyan at saka yung push sa kanya na this is porn star na supposed to be tabu, hindi na supposed to be is doing based in our society, what she's doing is shameful, 'di ba? Shameful 'yan eh. Shameful 'yan eh. Kahit naman yung mga prostitutes, alam din nila. Shameful talaga. Shameful. Kaya nga natago sa ano eh. At saka yung ibang ibang klase kasi sa Salome kasi yung ibang nagpo-porn star sa Pilipinas, nagmamaskara. 'Di ba? Yung iba hindi pinapakita yung mukha sa sa video, kinakrap nila. So hindi mo makikilala eh. Si Salome kasi hindi. Talagang nandun. Talagang this is me. Ngayon bro, sa ginawa niyang yan, punta ka ng Pornhub, i-type mo Pinay, ang daming mga nagpa-follow sa footsteps niya. Yung mga babae, pinapakita yung mukha. Pinapakita na yung mukha, di ba? So ngayon, parang it's and hindi lang siya dun sa space ng Pornhub eh. At saka sa kung saan man yan, UGs or kung ano na pa. Hindi lang dun eh. You are taking her to the mainstream. Na parang when everybody knows na ganun ng trabaho niya. So, lalo na ngayon, kahit mga bata may access sa porn. 'Di ba? Kasi malamang kahit grade 5, grade 6 na lalaki o babae, nakita niya na yan eh. Ay, si Salome. Makita mo, nasa Itbulaga na bigla. Diba? Kasama diba, ni Tito Vic diba? and Joey. Nakikita ko lang, ano yan eh, tinatamuran sa mukha. Tinatamuran ng redhead na guy. Diba? So, it's, tapos makikita mo, nandun na siya. Hindi pa naman yata siya pumunta sa Itbulaga. Pero nandun na siya sa mainstream. Pero if ever pwede mangyari, di ba? Oo. Aabot ba siya doon? So, hindi kami nagiging KJ ni Jed dito Kumbaga, pag hindi ka nag-set ng rules, saan pupunta to kung wala ng rules, di ba? Kasi ganyan yun ang ginagawa nila ngayon eh. No. Maging lenient ka, huwag ka maging ganyan. Again, it's the culture, di ba? Kasi ang pinapalabas kasi nila is yung culture natin right now is not ano ba yung word na ginagamit nila? Tolerant. Intolerant tayo sa ganun. Which is not true. Diba, napaka-tolerant nga natin. Mahal nga natin si Maria Osawa eh. Actually, sa totoo lang ito, honest to goodness, nung nagkaroon ng tsunami doon, niisip ko siya puta, sana hindi na malunod si Maria Osawa. Diba, nagka-tsunami, mali mo, nandun pala siya. Diba? So, naisip ko talaga siya kasi parang ang laki nung ang laki nung Japan. Lugar eh na nasakop eh. Well, isa siya sa mga naisip ko. Hindi lang naman siya yung naisip ko. Pero naisip ko 'yun. So ngayon, itong yung pagiging intolerant, kumbaga parang hindi naman kailangan lahat ng bagay ay maging 100% tolerant ka eh. Kahit nga sa mga gandang bagay, kailangan may reservation ka pa rin bro, sa hood nga, di ba yung mga Miss Gay, napaka-tolerant na mga kabarangay sa mga Miss Gay competition. Pero hindi ka magiging tolerant pag yung bading, inaabuso na yung mga batang maliliit, di ba? Nagiging pedo shit na sila. Kaya sobrang magaslaw na, di ba? Na parang balahuro na magsalita, nanggugulo na sa barangay. Kasi kahit lalaki o babae ka o bakla ka, pag ganun ka na, nakakabwisit ka na talaga, 'di ba? Gawin mo yung thing mo, pero wag mo lang i-persuade yung mga tao or kahit hindi man persuade, ibalandra yung yung baho mo sa labas ng bahay, 'di ba? Kasi ngayon ang ginagawa niya sa Salome, alam na nga niyang hindi maganda yung ginagawa niya sa porn. Tapos parang proud siya na okay to. Yun ang tanong. Ulog tuloy. Yun ang tanong, ang tingin ba niya ay masama ba o maganda ba o hindi maganda? Yung porn. Kasi maaring iisip niya na porn is, maybe to her, maybe porn is art. Maybe to her, porn is just sex and people doing normal thing that people do. Diba? Na hindi na kailangan itago. Hindi na tabu. Diba? Na parang, kaya, I think, may at to some level, although hindi naman siya
hindi ko alam kung may mga aktivista na umaano sa kanya na sumusuporta kay Salome. I don't know. Pero yung push na hindi ko pa alam kung aware siya or hindi. Kasi hindi ko alam kung woke si Salome, 'di ba? Kung if this is an activism ba tong ginagawa niya or malibog lang talaga siya. Feeling ko malibog lang siya tapos nagkataon sumikat siya. So win-win. So parang dopamine hit nga sumikat ako, ang dami kong views, ang dami kong projects, push lang tayo ng push. Hanggang saan to patungo? Hanggang sa mamatay. 'Di ba kahit si Tupac, 'di ba? Tupac na naman, 'di ba? Bilang sa rap career niya, sumikat siya ng sumikat, 'di ba? Ano yung pagka-push niya? 'Di ba binaril na siya? Kasi di na niya alam kung saan magte-take, 'di ba? Yung image niya gangster rapper. So, nang humaling siya doon sa ganung klaseng image niya sa music industry, and tinake niya too far 'yon, and kahit na yung personal life niya naapektuhan na Tapos yung mga sinasabi niya sa kanta, nangyayari na sa kanya in real life, 'di ba? Nababaril na siya until such point na binaril na talaga siya totally, tas patay na siya. So yun yung mangyayari yan Parang pinupush mo yung limit mo pero hindi mo alam na hindi na pala siya okay. Hindi man natin sinasabing mamatay si Salome, ha? Pero yung limit mo, kailangan mong maging self-aware na hanggang kailan ba ito mag-stop. Although, again, hoping na Salome would be pulled through like Maria Ozawa. Seems like Maria Ozawa is okay. Pero hindi, pag may mga interview siya na binabastos pa rin siya, sumasama rin talagang loob niya 'di ba? Pag nasa bar siya tapos binastos siya. Saka bro, hindi mo makokontrol kagaya ng sinasabi natin kanina, 'di ba? Yung expectation mo sa tao. Hindi mo mai-expect na hindi ka babastusin ng tao or gagalangin ka ng tao. 'Di ba? Meron kang ka-date. So, expect mo na pwede kang Indianin nung ka-date mo na 'yon, 'di ba? Same din pag ginawa mo yung shit na 'yan sa porn, expect mo na may magbabaso sa'yo. Ang isa pang hassle kasi sa porn, pag nag-porn ka, pag nag-quit ka, there's no quitting porn. Wala. Kasi nandun na yung mo forever na yan. Lalo na ngayon. Tapos, ang mangyayari, let's say you got lucky to find a man na, let's say, pinapapakasalan ka. Diba? Accepts you. Meron ding kumbaga parang lalaanit din sa kanya yun na parang, ay, asawa mo po. Hindi, totoo. Actually, diba? Ito diba? Kung lalaki ka, tas yung dati mong, yung girlfriend na kasama mo ngayon, dating pokpok or nagtrabaho sa beer house, eventually, pag nalaman yon ng mga tropa mo, pamilya mo, hindi matatanggap, hindi matatanggap ng pagkalalaki mo yung mga backlash na pwedeng sabihin sa misis mo. Kaya sa asawa mo. And even yung asawa mo na yon, kasi ang tagal nyo nilihim, tapos biglang lumabas, walang sikretong hindi nabubunyag. So sooner or later, lalabas yan. Siguro may dati siyang customer na meet niya sa supermarket ulit. O di ba ikaw yung kinukuha ko? O di ba? Hindi mo matatago yun Gupal siguro. Hindi mo matatago. Sa supermarket. O ikaw yung... Balay mo, di ba kasi suki niya yun dati, di ba? Ikaw yun Ikaw, ba't ano nangyayari sa'yo? May asawa ka na pala. Tapos kasama pa yung asawa. Ito, papre, pasensya na. Pero ang galing kasi ng misis mo Hindi ako yun. Hindi ako sabi mo. So parang, hindi mo pwedeng sabihin na, kasi ito kahit sabihin ng nakakarami, yung mga woke dyan, kung sino man na, yung mga influencers na, normal lang yan, girl. Hindi pa rin magiging normal sa characteristics mo, sa values mo bilang Pilipino. Maniwala ka. At saka, dun pa lang sa mental, yung mental toll niyan, 'di ba? Isipin mo, ginagawa ka lang talagang, kasi hindi naman lahat ng may mga customers kasi na, mga maginoong bastos di ba? Na parang, yung iba, parang pupunta nga dun, hindi ka gagalawin Tama, mga talagang, nangangailangan lang talaga ng aruga, 'di ba? Kasi mapapayakap lang, 'di ba? May mga ganun talaga Madaming mga kwento. Meron akong kilala na na customer na ganun siya. Nagpapa. 'Di ba? So, it's kumbaga, may mga ganun.
pero hindi lahat ng customer mo ganun. Ganun, oh. May mga walang ya. May mga kupal na customer walang ya talaga kung pwede ka iiyan sa mukha, iiyan ka sa mukha eh. Oo, 'di ba? So gagawin, kumbaga babastusin ka talaga, gagawin yung mga fantasies nila kasi may papagawa sa iyo na hindi mo gusto. Magkasabi ng mga masasakit na salita kasi binayaran ka nila, 'di ba? O kaya pangit. Diba? Diba saan ang pogi lang? Oh. Yung mga mukhang taong grasa, bro, sabi ko sa'yo, mga kwento sa akin ng mga ibang kaibigan kong prostitutes na mga taong grasa pero wala siyang choice. Tapos sabi niya sa pagkababae niya, sabi niya, nakakainis no? Kasi nung bata ako na babae, nagpapaligaw ako eh. Nagpapaligaw ako, syempre nagbabasid ako eh. Yung mga gusto ko, yung mga gwapo. Tapos itong taong grasang to, nagbayad lang siya ng 1.5, automatic, yung madumi niyang patotoy, papasok sa pekpek ko. Diba? Isipin mo yun, kung gaano ka fucked up yung bilang babae, all your life, kinokort ka. Ang ganda mo eh, diba? Ang ganda mo, kinokort ka ng mga sino-sino mang mayayaman, tapos tinanggihan mo. Tapos itong hype na tong mekaniko siguro siya, nagaling sa talyer, di pa naghugas, nang mukha siyang taong grasa tuloy, pinapak ka ng maduming patotoy niya. Kasi nagkataon yung amo niya, birthday nung amo niya, kaya ito, Marco, kumantot ka niya ng kahit sinong gusto mo. Ay puta, yun, diba? Isipin mo yun, diba? Isipin mo yun. Diba, ang ganda-ganda mo, na parang tinuring kang prinsesa. Diba? Kasi pag ang bata na babae na maganda, iba, tinetreasure yan eh. Mismo. Hindi lang ng pamilya mo. Binibida yan eh. Oo. Ultimong buong barangay mo, pag mamalaki ka, yan yung idadalin mo sa mga Reyna Elena. Mga diba? Ganyan, diba? Gusto mo nga. At saka sikat yan. Makikita mo. Tama. Diba parang, may maganda dyan. Meron din kami dito. Oo, pambato. Diba? Tapos yung mga values mo is mahinhin, di ba? Magalang, respectable. Tapos magkakaroon ka ng ganyan. Pakita mo yung picture na yan. Teka. Nang ganyan na tinutuhog lang sa puwet, di ba? Tapos pinapakain ng cam ng kusina mang. Tinan mo yung itsura ng lalaking yan, no? Tinan mo yung itsura ng lalaki. May kamukha eh. Di ko maisip kung sino kamukha. Parang wrestler, bro eh. Si Sheamus. Kawig ni Sheamus. Oo nga, sa WWE, di ba? Oo nga. Yan yung dalaga mo na taga Bulacan na pinagmamalaki mo sa pagpiesta, Reyna Elena, parang tutuhugin lang ni Sheamus. Di ba? Wawalang yun ni Sheamus, papangudgod, tapos parang maluha-luha yung mga mata kasi ang laki-laki ng tite. Di ba? Habang pinapakan sa bungangang, maluha-luha yung mata ng babae. Sobrang laki ng tite. Di ba? Yun ba yung, kasi yung eyeliner niya, nagtutumutulo lang. Diba? Ang point lang natin is, yung... Again, nasabi na natin to ilang beses dito sa podcast na don't be too, kumbaga be careful about saying the messaging na parang sex work is work. Tama. Kasi hindi mo alam kung anong sinasabi mo. 'Di ba? Kasi may mga may mga parang mga hindi naman lumalabas ng bahay, 'di ba? Parang mga virgin pa, 'di ba? Na walang alam hindi marunong tumawid ng kalsada, 'di ba? Hindi marunong mag-commute kung walang Grab, 'di ba? Tama. Tapos kumbaga parang wala kang alam sa buhay tapos babaanat ka ng mga ganyang katangahan. Sa Facebook dating app nga lang, simpleng tawag lang, ayaw pa ng babae, 'di ba? Simpleng tawag lang, parang ayoko mag-call, nahihiya ako eh. 'Di ba? Yung nga lang hindi okay sa kanila. Tapos ngayon sasabihin mo sex work is work, patuga. Oo, 'di ba? Actually tama, patuga. 'di ba? 'Di ba kumbaga parang alam mo ba talaga yung sinasabi mo? Bago mo ibuka yung bibig mo na parang sex work is work, alam mo ba kung gaano katindi ng profesyon na yan? Na hindi yan biro. Tama. Hindi yan biro. Yung nakikita mo na kala mo nag-e-enjoy yan, yung sinasalome. Oo. I bet you pagkatapos ng mga scenes niya, she feels like shit. Kahit gaano niya ka-idinayan. Mismo. Diba? Kahit gaano niya idinayan, at some point during her career, she would feel like shit. Yung friend ko na prostitute, she drinks every night after her shift just to numb the feeling na ginamit siya ng 5 lalaki nung araw na yun. Kita mo? Diba? Para makatulog lang. Diba? Isipin mo yun. And minsan parang feeling ko, ginamit pa nga niya ako eh. No, parang scapegoat eh. Parang happy pill niya. Kasi naging friend ko siya, tapos syempre nag-sex kami. Diba parang
kasi tinitreat ko siya na parang woman na wala akong judgment dun sa kanyang ginagawa sa kanyang thing. So parang ako yung silver lining niya dun sa... i-guess natin yan. Sa dark. Pwede ba natin i-guess yan? Pag nakita yung mukha niya, yari siya sa partner niya. Magmaskara siya. May kinakasama siya. Magmaskara siya. Tingnan natin. Diba? Tingnan natin, ha? Kasi maganda yan kahit o kaya nakamaskara siya. Actually, Je, yung ngayong fact up. Mag-wig siya. Yung mag-wig ka lang, di ka na makikilala eh. Alam mo, sa Pinas kasi, hindi pa masyadong tanggap yung podcast. Naalala ko yung attorney Rendon, di ba? Nung inaano natin yung podcast natin sa kanya. Medyo, hindi pa siya familiar. Or, although familiar siya, pero hindi niya masyado pang maging gusto yung all out kagaya ng ginagawa natin. So, feeling ko, pag nag-guest tayo ng prostitute dito, putang ng Lazada to, baka mahiya siyang mahiya siyang i-open up yung baka maiyak siya. Ako bahala doon. Well, sana mag-guess ko siya pero it would take me siguro longer period of time or baka magpabayad pa siya sa akin. Alam mo yun? Ano mo siya, tawag doon, yung i-open mo lang sa kanya. May podcast kami, baka gusto mo. Hindi siya interesado in-open ko na sa kanya. Sa akin, di kami in chatting conversations kasi ayoko na manghumaling sa pokpok. Kami, serbisyo lang. Pero itong kay Salome, be mindful na lang. Baby girl. Tingin ko, kasi yung even yung mga lalaki niyang fans, yun din yung magiging tingin sa mga babae na hindi naman ganyan. Parang ang ano mo naman, ang arte mo naman. Di ba yung mga lalaking ganyan? Ang arte mo naman, di ba? Oy, ako pala yan, personal trainer of the month sa Anytime Fitness. Magaling humagod ng mga kasukan ng ating Chris Bakula. Pumunta lang kayo sa aking branch. Anyway, etong tingin ko kasi si Salome, na yan Hindi ko alam kung right now she's being deluded. Di mo nga alam if she's acting on her own accord di ba? Sana may mga manager siya. Mali mo, may gano'n na ba? May bugaw, no? Feeling ko baka may bugaw yan Hindi natin alam. Pero it's not, kumbaga, hindi imposibleng may gano'n, di ba? Pwede. Di ba? Kumbaga, it's a possibility. And, or maybe talagang ganyan siya ka-liberated. Kasi, kaya gusto ko siyang maging guest. Sana maging guest nga natin si Hopefully. Salome, we have nothing but love for you. Even though kahit lang talaga kayo mag-usap. Pero I know, kung kaya niya nga yung porn, ito pa ba yung hindi niya kakayanin? Ano ba naman to, di ba? Diba? So, kumbaga parang kung ganun na nga siya kalakas, di ba? So, it's, I am really intrigued. Saka also, I'm really intrigued kung ano talaga yung route kung bakit siya napadpad dito. Kasi I don't think yung mga interviews niya ask the right questions. Saka, yung sasabihin ko, it also helps if you talk to people that would be honest with you. Karamihan sa mga podcast siguro at mga interviews na puntahan niya, laging yes, ang galing mo, hanga ka. I'm sure walang kumontre. Kung meron naman siguro, medyo pahapyaw lang. Hindi niya finesse o kinonfront si Salome parang, okay ba yan? Hindi mo ba na yung repercussions niyan? Actually, tingin ko yung interesado akong malaman on why she thinks this is okay. Kasi yun yung yun yung idea Bakit okay para sa iyo ito? 'Di ba? Bakit? Why do you think that this is bakit mukhang hindi siya nahihiya, 'di ba? Malamang Hindi siya nahihiya. Why don't you feel any shame about this when everybody else does? 'Di ba? So, yun ang mga gusto kong malaman sa kanya 'Di ba? So, yung mga ganun. And hindi ka ba natatakot dahil you're parang binabalandra mo yung hubad mong katawan dyan, na pag ikaw naglakad sa streets tas nakita ka, yung mga taong makakasalamuha mo, may pwedeng gawing masama sa'yo? Diba? Parang magiging praning ako ng ganun Pwede. Anyway,
Kasi ang tingin sa'yo parang, sa pelikula. Yung nga lang sa pelikula, di parang, sa pelikula, ito role mo, malamang ganyan ka rin. Oh. Madali kang malibugan. Si Gladys Reyes. Di ba? Naaaway si Gladys Reyes dahil sa ano niyan. Magkakaroon ka talaga ng impression sa tao. Like sa kanya, dahil sa mga sex work niya, malibog siya. Tuloy yung typical na lalaki na hindi iniisip yung ginagawa niya. Parang, malibog siguro to. Ang isang handicap kasi diyan, that is like an open wound na sobrang daling tirahin. Pag may kaaway ka, kahit sino pa yan, lalo na kung babae. Oo naman. Pucha, wag ano, at tangin naman puki mo, walang ano yan. Kung sino-sino mong pinagjajakulan ka ng mga ng mga taong grasa. Tama. Parang ganyan. Gusto-gusto mo naman, parang mga ganun. Wala ka bang sakit, di ba? Diba? Ayan, hindi ka takot sa STD, sa diba? HIV, tapos diba? Dahil naka-video ka, kumbaga pangit ng katawan mo. Di ba? Yung mga shaming, di ba? Ay, grabe yung mga babae. Diba? Mas matindi ang mga babaeng mangulon. Akala nyo si Chris Bacol matindi? Subukan yung mga babae pag nagmaldita. Pag nagmaldita sa kapwa nila babae. Oo, Diyos ko diba? po. Kasi yun ang ang mga lalaki kasi pag nambully ang mga lalaki, i-intimidate ka physically . Pero itong mga babae, sisirain ka sa yung social standing mo. Ang nakakatakot, bro, yung mga asawa, hindi yung mga gaya sa loob ng babae. Kasi yung mga ganyan, okay yan. Pero mas nakakatakot yung babaeng yung asawa, yung businesswoman na kumumurahan. Kasi kaya kanya doktora yon, yung asawa nung nag-gadya ko dito. Kaya niya kanyang harapin . Hayop kang pokpok ka, wala kang pinag-aral. Yung mga ganung mga linyahan, duduru-duruin ka, tapos mamatay yung pagkatao mo, tapos ikaw mag-iisip mo, nga, no? Kasi may babaeng ganun, bro, How many times have I seen matandang babae na professional na maliitin yung batang babae? At walang ghetto shit doon. Kasi ang sakit nun, tumatago sa puso yun . Yung pag may nakaharap ka na matandang babae na kagalang-galang, tapos hindi niya gusto yung ginagawa mo, kaya sabihin na parang, hindi yan okay yung ginagawa mo. Kasi malandi ka. Well, ang pinakamatindi nun kasi is when the time comes that and you realize yourself. Kasi minsan kahit sabihin ng ibang mga tao, pag hindi ka naniniwala hindi, tangina nyo, mga bigots lang kayo, o kaya inggit lang kayo, o makitid lang ang utak nyo, hindi nyo kasi alam yung mga feminism, mga ganyan kasi kayo, mga oppressors kasi kayo, patriarchy kasi, di ba, yung mga ganyan. Until, pero minsan, dadating yung panahon na parang ikaw mismo, you would be able to prove and realize na mali ka. Tama. Diba? Yun ang, that is a day to dread. Tama. And we can end with that. So, yun muna. Again, sana we'd love to hear Salome's insight about the things that we did. Again, nothing but love for you. Okay. Okay, this is a podcast. We are out. Paalam. Yeah.